Guys, welcome in this channel. This reading is for Virgo. Virgo. Your mind is strong, sharp, clear, you're intellectual, logical, mag-isip. Naglalagay ka ng boundary. Pwede ding nagtatanim ka ng galit, sama ng loob. Yung pinapagkit mo sa utak mo. Yung kung mayroong nagawa sa'yo na hindi maganda yung iba, tinatandaan mo. No? Parang hindi mo malitgo yun. Yung ginawa sa'yo, parang hindi mo siya makalimutan. Ganun, tinatandaan mo siya. At parang naging lesson yun sa'yo. Naging aral yun sa'yo. Kung kaya hindi ka na basta-basta nagtitiwala. You keep your guard up. Cold. Unemotional. Dahil din ito sa mga experiences mo sa buhay. Siguro may experience ka na tinake advantage ka or abuso. Ganon. Yung nangyari sa'yo, nabuso ka or may nambastos sa'yo. Pwede din ba? So, more information sa'yo. Page of Cups in reverse. Meron kang mga nare-reject na mga yung sinesend sa'yo, like siguro yung mga manipulation, mind manipulation, or pwede din mga kasama na yung mga gawa ng witchcraft, mga manipulation, any manipulation or mga illusion sa isipan. Kaya sharp and clear yung isipan mo kasi hindi mo pinapapasok sa isip mo yung mga sinesend na mga manipulation, no? Mga ganun, mga illusion, gawa ng mga deceit ng sino man. More clarification with this Page of Cups in reverse. Clarify. See? Yung binibigay sa'yo, yung sinisend sa'yo na may merong binibigay sa'yo, pero nare-reject mo yan. Parang hindi mo yung tinatanggap. Hindi mo nare-receive. Kasi alam mo na alam mo na, kaya kung kaya hindi mo nare-receive, alam mo na binibigay yan sa'yo. Binibigay. Alam mong binigay ng iba yan sa'yo. At alam mo na ano yung binibigay ng iba sa'yo. Na yan. Pwedeng harmful. Yung hindi ka mag-take ng action. Para kontrolin ka. Para pigilan ka na umpisahan yung mga gusto mong gawin. Para kontrolin yung isipan mo na gano'n, para pigilan ka na i-pursue yung goals mo, kung ano man yung gagawin mo para hindi ka maging passionate. Alam mo kasi na gano'n, mautak ka, matalino ka, no? Sharp yung mind mo, clear yung mind mo. So yan, ay, logical talaga yung mga Virgo guys, ma-logical talaga yan at mga magagaling mag-isip yan. Para bang magaling din mag-calculate, mga Virgo. At ang nanotice ko sa mga Virgo, magaling makisama guys. Para bang they are intellectual. Kasi asawa ko Virgo eh. O bago magsalita sila, pinag-isipan muna nila, bago sila magbitaw ng salita, siguro pinag-isipan nila, kaya malimit na magkamali sila ng mga sinasabi nila, malimit na mag-regret sila sa mga sinasabi nila, malimit na parang hindi sila gaano nakakasakit ng damdamin ng iba. Basta ganun. Basta ganun sila guys.
Ano ang opportunities na darating sa Virgo? Opportunities. So, this is still opportunity kahit na hindi to sa malayong lugar. Maring hindi to sa abroad. Sa ngayon. Para manatili ka muna sa inyo. Parang stagnant. O kung ano yung work mo, manatili ka muna dyan. Kung ano yung work mo. More information with this hangman here. Kung saan ka, kung ano yung work mo, kung ano yung trabaho mo, kung saan ka ngayon. Hindi mo kailangan mang ibang bansa eh. Pwede kang yumaman. Pwede kang magparami ng pera. Lalo kung marunong ka sa negosyo. O may mga skill ka o mga kainan na pagkakitaan mo. Yan. Kahit dito lang sa Pilipinas o kung saan ka man, hindi mo na kailangan mga ibang bansa o pumunta sa malayong lugar, kikita ka ng marami. Kahit na wala kang gaanong ginagawa, kikita ka ng maraming pera. Let's see. Hindi naman. And ang alam ko sa mga Virgo, there are hardworking din naman eh. Siguro kailangan mo din talaga magtrabaho, mag-effort kasi ano yan sila eh, earth sign, kaya hardworking, di ba? Mga earth sign yan sila eh. Grounded, di ba? Reliable, mga ganun, earth sign. Pwede din na kahit na hindi mo kailangan mag-abroad, yayaman ka, maging prosperous ang buhay mo. Kahit hindi mo kailangan lumayo sa kung saan ka man ngayon, pwede kang yumaman. Lalo na kung maideya ka kung paano kumita ang pera, di ba? Ano pa ang opportunity na darating sa Virgo? Past person mo. This is your past person na hindi na grant yung wish mo to be with this person. You will be together. O kahit hindi mo na kailangan pumunta sa ibang lugar, ay mamuhay ka ng kumpleto at prosperous. Ayan. Sino ba yung past person mo na yan? Ano yan eh? Parang sa ngayon, hindi kayo magkasama. Parang nagkalayo kayo ng loob. O hindi malapit ang loob ninyo sa isa't isa ngayon. Dahil din siguro sa mga nangyari sa inyo, di ba? O baka may gumawa ng deceit kung kaya nagkalabuan kayo, nagkaroon ng misunderstanding, nagkaroon ng problema sa inyong connection, nagkalayo yung loob nyo sa isa't isa, naging mabigat ang loob nyo sa isa't isa. Pero may possibility dito na ito yung darating opportunity na anong mangyari sa inyong dalawa. Na-let go nyo ang alin. Pwedeng third party, let's see. Yung nakaraan, yung past and you will start a new beginning. Kung nasaktan nyo mang isa't isa noon, o kung may sama kayo ng loob sa isa't isa noon, o naging mabigat ang loob ninyo sa isa't isa, may kinagalitan kayo sa isa't isa, i-let go nyo na yung yung sakit, yung nasaktan kayo, yung
Yung kung nasaktan man kayo sa sinabi nyo sa isa't isa o ginagawa ng isa't isa, ganon. Ganoon talaga yun. Kung gusto nyo magkabalikan, kailangan i-release yun, i-let go yung mga kung ano ba yung naging kasalanan ng isa't isa. Kailangan yung patawarin ng isa't isa para magkaroon ng another chance sa inyong dalawa. Lalo kung gusto mo din naman na magsama kayo at magkatuluyan kayong dalawa, di ba? Tapos, ano pa kaya ang mangyari sa inyong dalawa ng person na to na magkaroon ng opportunity na magkaroon ng opportunity na ano sa inyo. In reverse eh. In reverse man. Pwedeng mag-usap kayo kung upright yan. Pero in reverse siya, magkaroon ng opportunity na more clarification with this Three of Pentacles in reverse. Na magmahalan pa kayo ulit. Na hindi na to makapang hindi na to makapang-stalk, hindi na makapamantay ng love life ninyo, connection ninyo. Itong mga parang may mga nagtutulungan dito, no? Kasi in reverse yung Three of Pentacles, may nagtutulungan na ng stalk, ng spy, binabantayan yung kilos ninyo, yung love life ninyo, yung pagmamahalan ninyo, yung kung ano yung emosyon ninyo sa isa't isa, kung ano yung naramdaman niyo sa isa't isa. Yan, magkaroon ng opportunity na hindi na sila makapang-stalk, hindi na magkaroon ng pagkakaisa sa mga tunan. May mga nagtutulungan na bantayan yung kilos ninyo, kung ano yung naramdaman nyo sa isa't isa, if you still love each other pa, ganun. Kung gusto nyo pa rin magkabalikan, ganun. Parang may gustong mangontrol, no? Yan na yung mga nagsisend na nare-reject mo. Possible. Yan na ba yung mga nagsisend sa'yo na nare-reject mo? Hindi. May mga nang babantay. Speaking of cups ba itong binabantayan na? Yung connection niya ng person. Pwede ha. Halang pa. Pwedeng si King of Cups. O kung ano yung emotion nyo. Naramdaman nyo if you still love each other. Kung mahali pa rin yung isa't isa. Ganun. Ano pa kaya ang mga next na mangyari sa inyo nitong person mo na to na nagkalayo yung loob nyo sa isa't isa? Yan ang mga next na mangyari, mga possible lang na next na mangyari sa inyo. Hindi magtagumpay na ano, clarify natin. Hindi magtagumpay yung deceit na ginagawa sa inyo. Ayun, akala ko hindi magtagumpay yung connection nyo. There is a possibility na magtagumpay ang connection nyo. Yung mga deceit ito, na hindi na magtagumpay yung mga deceit. Yung, kunwari, gusto kang nakawin, gusto kang steal, gusto kang maangkin iba, no? Para hindi kayo magkatulad ng person mo at maangkin ka ng iba. O kaya si person mo gusto angkinin ng iba. Yung ganun. Hindi sila magtatagumpay. O kaya ay yung ginagawa nilang mga scheme and deceit, any scheme and deceit, pwedeng any deceit, like witchcraft, mga ganyan. Hindi sila magtatagumpay. So, ano pa ang mga possible na next na mangyayari sa inyo ng person mo na mabigat ang loob nyo sa isa't isa. Lalo na ikaw, cold ka. Malito kayo. Mari may mga choices kayo. So, malito kayo. May mga priorities na pang-distract sa inyo. There are distractions.
Tapos, ano pa ang mga possible na mangyari sa inyong dalawa? More clarification with this Nine of Pentacles. Ay, yung Nine of Pentacles dito, may maging confident dito eh. Or both of you, maging confident kayo, maging komportable. Kasi may ibon din naman yung Nine of Pentacles dito, na makipag-communicate o mag-send ng message o mag-reach out. Pwede mag-send ng message, no? O yung makipag-communicate kayo sa isa't isa, komportable kayong kausapin yung isa't isa, na mare ko ikaw man to yung person mo, maging komportable na makipagbalikan, ganun. Yan, na bumalik confident at komportable and stable ba, na bumalik, hindi naging unstable, ganyan. And then, ano yung nais sabihin sa'yo ng person mo na to, na magkalayo yung loob nyo sa isa't isa. Ay, cold siya. Parang wala nararamdaman, parang manhid. Cold. Or more clarification on this Queen of Cups in reverse. Ano to eh, yung mga sinesend sa kanya, hindi siya napapapekto, hindi siya weak, hindi siya mahina, na hindi siya nasasaktan, hindi siya nagiging emotional, hindi siya pikto, hindi siya na umiiyak like manipulation, hindi siya basta-basta ma-manipulate sa mga yung sinesend sa kanya ng mga attacks. Ano ba tong 8 of Wands dito? Spiritual attacks. Kadalasan spiritual attacks. Mukha nga. Ayan o, manipulation, mga spiritual attacks na gusto mang-control, gusto siyang kontrolin. So, hindi siya basta-basta ma-manipulate din. Pero kayong dalawa. So, there is a huge possibility na magkaayos kayo nito at magkabalikan pa o magkasundo pa, no? Ganun. Dahil hindi kayo magpa-control, hindi kayo magpa-manipulate, hindi kayo magpa-pigil sa mga gustong pumigil sa inyo. Kung kaya, malaki ang possibility na magkabalikan pa kayo. Ano ang naisabihin mo, Virgo, dito sa person mo na to, na ito, na magkalayo din yung loob nyo sa isa't isa? Let's see. In reverse, what's with the Ace of Wands in reverse? Tingnan natin. Hindi na makapag-take ng action o hindi ka na naapektuhan ng mga ginagawang may sinesend sa'yo, ginagawang action, ginagawa ng iba, no? May ginagawa ang iba, mayroon silang sinesend, like attacks or manipulation, mga ganyan, ay hindi na tumatalab, hindi na gumagana, hindi na umaapekto sa'yo, hindi ka naapektuhan, hindi na nag-work yung ginagawa nila. Kung kaya you're here, you're ready for an offer, ready ka na mag-offer, or ready ka na mag-receive ng offer, or willing ka na to be in a relationship, or suyuin sa person mo, or suyuin yung person mo, either kung saan man dyan.
na hindi ka na nila mapigilan itong mga may ginagawa no, sa'yo. Hindi ka na nila mapigilan sa gusto mong gawin. No? Sa, kung gusto mo na mag-offer sa person mo o makipag-communicate sa person mo, yung magkaroon ng communication sa inyo o magkaayos kayo ng person mo, magkasundo kayo o ang suyuin ng person mo. Yan. Let's see, madami bang person gustong-gusto ka? Let's see. Hindi daw. Pero let's see, huwag kang ma-insecure or bababa ang tingin mo kung hindi man madami, kung lumalabas dito na hindi madami ang gustong-gusto ka. Ganun talaga yun dito sa mundo. Hindi lahat ng tao ay gustong-gusto ka. May mga tao na gusto ka, meron din na hindi. Di ba? Ganun lang yun. Lahat naman nakaka-experience yun eh. Pero itong person na to, na magkalayo ang loob ninyo ngayon, gusto ka ba niya? Baka ito. Oo, gustong-gusto ka niya at gustong-gusto ka niya ipaglaban. Kahit na may mga kaaway na gustong manlang, ay handa siyang ipaglaban o lumaban para magsama kayo. Kasi gustong-gusto ka niya. O, diba? Go City, go City. Ano ang nilalaman ng puso itong person mo na to na magkalayong loob nyo ngayon? When pagdating sa'yo, ano nilalaman ng puso mo? Nag-forgive na to sa'yo. Panahon na para magkaayos kayo at pwedeng magkabalikan na, ganun. At mamuhay kayo ng masaya together, na peaceful at fulfilled at satisfied, prosperous, di ba, buhay. Maganda din talaga na prosperous ang buhay para wala na kang problemahin, di ba? Maliban sa nang-forgive, nakarecover na to kung nasaktan man to, kung na-deeply hurt dati. Nakarecover na siya. Natanggal yung pain, natanggal yung sakit na naramdaman niya noon. Panahon na para magkaayos na din kayo kung gusto niyo din naman magkaayos at magkatuluyan kayong dalawa. Ayan. Ano pa? Laman ng isip ni person mo na to ngayon, yung person mo na magkalayo yung loob ninyo sa isa't isa, anong nilalaman ng isip niya pagdating sa nandun yung takot niya o iniisip niya na mailap ka sa kanya o hindi ka ganun ka brave na lumapit sa kanya, wala kang strength na lumapit sa kanya o hindi ka naging maamo sa kanya. More clarification with the strength and reverse.
iniisip niya na naging mailap ka sa kanya. Mailap ka sa kanya kasi merong nagbibigay sa iyo ng alam na yun, binibigay sa iyo, yung sinesend sa iyo na nare-reject mo. Like manipulation o baka maorasyon. Merong nagsisend sa iyo ng mga o nagbibigay sa iyo ng mga energies, negativity o influences o ill intention para maging mailap ka sa kanya, para kung niritualan ka man, para maging mailap ka sa kanya, para walan ka ng strength, para hindi ka maging matapang na lumapit sa kanya, para hindi ka maging maamo sa kanya, ganun, para hindi ka maging brave na kontakin siya, usapin siya, makipag-unite sa kanya, na mag-reconcile sa kanya, ganun na sa isip niya. So what's the possible outcome sa inyong ano kaya mga next na mangyari na lang? What's with the page of wands in the verse here? Hindi makapag-take na action. Ang alin? Si Queen of Wands in reverse. May insecurities to eh. Si Queen of Wands in reverse. Sino tong Queen of Wands in reverse na to? Hiwalay. Hiwalay siya. Hiwalay in separation. Ano ba ginagawa ni Queen of Wands in reverse na to? Meron siyang ginagawa na goal-driven siya. Pero hindi siya ganun kabilib sa sarili niya. Kulang siya sa kumpiyansa sa sarili niya. Wala siyang kumpiyansa sa sarili niya. Hindi siya positive. Pero meron siyang ginagawa na action dito na alam mo, prosigido talaga siya. Fiery na gawin yan. Passionate siya sa ginagawa niya. With the King of Wands. Ano ginagawa ni Queen of Wands na to? Na passionate siya and talagang porsigido siya. Yung hindi kayo swertihin na magkatuluyan ni itong person na to. May ginagawa siya, deceit. So, hindi na yan makapag-take ng action. Gusto niyang pigilan yung swerte mo. Yung magsama kayo ni person mo na na itong magkalayo yung loob nyo. Hindi. Gusto yung pigilan ang luck mo. Naka-luck. Luck. No. Gusto yung pigilan ang happiness mo. Let's see. Yes. Parang kontrabida siya sa buhay mo. Oh. Gusto yung pigilan ang happiness mo. Ayaw niya maging masaya ka sa buhay. Hindi na yan makapag-take ng action. Kontrabida nga eh. Oh. Sama yan siya, kaya ganyan siya. Oh. Baka puno ng evil spirit yan, kaya ganyan ba? Hindi na siya makapag-take na action. Hindi na siya makagawa ng mga scheme, deceit, para mapigilan yung maging masaya ka sa buhay. Mamuhay ka ng wish fulfillment, happy life, masaya ka. Baka ito na yung person na kulang sa buhay mo para mamuhay ka ng tunay na masaya ka na. Mamuhay ka ng wish fulfillment. Kung ano man yung wish mong buhay na contented ka, satisfied, fulfilled, happy talaga, ganun. So, ayan, ito na lamang for Virgo. Wala na, to guys, kasi ano lang naman to eh. Depende na to sa inyo kung maka-resonate kayo. Wala na tayong katulad nito. Ito, cups. Mga ganun-ganun. Yung mga kung anong sudyak sa inyong bawat maraha. Wag na. Iba gusto kasi nila na ganun.